Ngayong Semana Santa, ating pagnilayan kung paano tayo pinapahalagahan ng Diyos. Itanong natin sa ating mga sarili kung sino tayo sa harap ng Panginoon. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ngayong Martes Santo, ipinapaalala sa ating mahalaga ang ating buhay, higit sa kayamanan, kapangyarihan o kasikatan. Ating pakinggan ang pagninilay mula kay Brother Alex Eugenio, isang Bible Apostle sa Diocese of Malolos. Ang ibig sabihin sa akin ng salamat dahil may buhay ay siguro ito yung utang na loob ko sa Diyos. Dahil ito yung regalo niyang buhay sa akin. At siyempre, isa ako sa obra maestra niya at isang alipin at tawang lingkod ng kanyang simbahan. Sa araw-araw sa umaga siguro, aking paggising at bago matulog sa gabi, ay sinisikap ko na sa aking mga panalangin ay magpasalamat sa Kanya, hindi lamang sa mga biyayang tinatanggap ko, kundi sa mga pagpapala na tatanggapin ko pa sa mga susunod na araw ng aking buhay. Sa panahon natin ngayon sa digital age, sa panahon ng makabago at modernong sistema ng ating lipunan, maaaring sabihin ko na malaki ang impluwensyo ng social media o yung paggamit sa atin ng gadgets araw-araw. Kasi free-access tayo sa internet, online lagi, online dito, online doon, kahit nasa bahay, naka-online, unlimited. Kaya, minsan hindi mo namamalayan, hindi ko namamalayan na lumilipas na pala yung oras ko at nakakain na nito. At hindi ko masyadong nakukuha sa halip na makagawa ako ng mas mahalagang bagay o mga paghahanda sa aking mga gampanin sa simbahan, ay nakakalimutan ko to at siguro nalilipasan din ang panahon kasi nga sa patuloy na pagkalibang sa paggamit ng social media. Kabutihan ng Diyos sa aking buhay sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigay niya sa akin ng biyaya, lalo tigit sa mga pagkakataon na dumadaan ako sa mga pagsubok, sa araw-araw na pagbabasa ko ng salita ng Diyos. Doon ko nararamdaman ang kanyang biyaya. Dahil ang mensahe nito sa araw-araw ng aking buhay, ito yung nagpapalakas sa akin at nagbibigay sa akin ng pag-asa na maging matagumpay sa anumang pagsubok at unos na aking pagdadaanan. Gaano man ito kalaki, gaano man ito kalalim o kalawak. Dahil sa mensahe ng pagbabasa ko ng patuloy na pagre-reflection, patuloy na pagninilay sa salita ng Diyos, na pagtatagumpayan ko ang lahat. At yung tatlong konkretong mga bagay na maaaring ipagpasalamat ko sa Diyos, siyempre, una tigit sa lahat, ang biyaya ng aking pamilya, ang aking kasama sa bahay, na talaga namang nakasuporta sa akin sa lahat ng gawain. Ikalawa na siyempre, yung aking mga kakayanan, mga talento na ginagamit ko sa aking paglilingkod. Mga karunungang ibinigay din sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalo ng mga pag-aaral o ng mga paghubog ng ating simbahan. At higit sa lahat, syempre, ang simbahan. Nais kong pasalamatan ng simbahan at ang aking komunidad dahil sila ang mga biyayang ibinigay sa akin ng Diyos upang magkaroon ako ng pagkakataon na maibahagi kung ano man ang aking mga karanasan, kung ano man ang aking mga natutunan at karunungan na ibinibigay sa akin ng Diyos araw-araw na aking buhay. Sa aking paglilingkod, dahil biyaya ang buhay na to sa akin, maaaring maging
halimbawa ako sa iba o buhay na halimbawa sa aking kapwa, lalo tigit sa aking mga kasamahan sa paglilingkod, sa aking pamilya, upang maisabuhay ko ito sa isip, sa salita at sa gawa. Makita nila sa akin na ako'y nagsusumikap na matupad ang ipinag-uutos ng Diyos, ang paglilingkod na gusto niyang iparana sa akin, at kung ano man ang mga pagdadaanan ko rito sa mga susunod na panahon. Maaaring sa pagsubok na ito ay makita natin o makita ko na ganun ng turing sa akin ng ating Panginoong Hesus. Dahil sinabi nga niya sa banal na kasulatan na hindi na niya tayo itinuturing ng mga alipin kundi kanyang mga kaibigan. Kaya sinisikap ko na sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan sa kapwa at sa aking mga kasamahan ay naipapakita ko ang magandang halimbawa na ito para magamit ko na maituring kong biyayang na ibibigay ko naman sa kanila. At higit sa lahat ay masunod ko yung iniuutos ng ating Panginoong Hesus, kagaya ng sinabi ng ating mahal na Birheng Maria sa kasalan sa Kana, na gawin ninyo ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. kundi ako umibig, kundi ko man binigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal